Malonzo, out na nga ba sa Commissioner's Cup ngayong 2023 at Justin Brownlee magbabalik na? Yan nga ang ilan sa mga maiinit na pag-uusapan natin sa videos na ito mga ka-idol. Ngayong ang elimination ng Commissioner's Cup ay pinatitindi ang tapatan ng bawat team mga ka-idol. At unti-unti din nating nakikita mga performance ng mga bagong player ng bawat team. At sa nakaraang linggong matinding bakbakan, ito nga si Chris Rosales na nakakuha ng 3-point shooter of the week. At ito namang si Junmar Fajardo ang player of the week. Habang ito namang player ng tira firma o big man na si Javi Gomez Diliano ang naging smart move of the week. Nasa kabuuan nga mga ka-idol, nakilala na rin ang league leaders kung saan binubuo nga ni Tomas Robinson, Junmar Fajardo, Scottie Thompson at Tyler Bate. Habang para naman sa standing ay pinangungunahan ng Magnolia Hotshots na undefeated mga ka-idol at ang Rain or Shine naman at Converge Fiber Xers ay wala pang naipapanalong laban sa naging tatlong laban nila. Na sa pagiging undefeated nga ng Magnolia Hotshots ngayong Commissioner's Cup, naniniwala itong si Coach Chito Victolero na makukuha nila ang kampiyonato ngayong season. Lalo pang at pinatunayan nila ng PBA on tour mga ka-idol na sila ay undefeated at lalong nakadagdag ng kumpiyansa na makuha nila ang kampiyonato ngayong season. Nasabi nga ni Coach Chito Victolero, every conference naman that's our goal. Every conference we are in the semis or finals. But sometimes medyo kinakapos kami, but that's our goal every conference. We have the material and I think the improvement of the players will help us to regain that championship. Dagdag pa nga ni Coach Chito Victolero, the sweep of the PBA on tour was good enough experience for Magnolia, but the real battle has yet begun. Alam din naman ng mga bata na kung anong na-achieve namin ngayon, it's not enough. When we go to the real battle at the start of the season, alam nila na marami pa kaming tatrabahuin. So we have to keep on working and keep on improving. At talagang pinatunayan ng Magnolia Hotshots na malakas din ang team nila ngayong season dahil tinalo nila ang defending champion na Barangay Ginebra sa score na 93-91 at naging controversial pa rin ang pagkapanalong ito. Na masasabi din naman natin talagang malakas din ang import ng Magnolia Hotshots sa ngayon. Pero naging laban nila kontra Barangay Ginebra ay hindi nga pinalampas dahil sabi nga ni Coach Tim Cone, there's nothing we can't do about that. I don't want a referee in trouble or whatever. It's unfortunate that it wasn't called, but I'm glad PBA made a decision. Nasabi rin ng PBA deputy na si Eric Castro, during the game in real time while the play was on, the game crew did not see a foul. The officials paid to call a foul on Baroka against Thompson. Unacceptable, there was a contact and we failed to make a call. At bilang action nga, the PBA suspended the officiating crew which worked the game between Barangay Ginebra at Magnolia Hotshots. Natila nga naging katulad din ng sitwasyon nitong si Ket Jimenez kung saan nung siya ngay nasiko nitong si Hodge ay hindi nga nabigyan na or natawagan ng foul at ang referee na ito ay nasuspindi rin. Good news naman para kay Coach Tim Cone dahil nagawa na ng award bilang Coach of the Year itong si Coach Tim Cone. At dumako naman tayo sa mga nakaraang laban ngayong linggo mga ka-idol kung saan tinalo nga ng NLEX ang Northport Batangbert sa score nga na 112-104 at ang naging best player of the game dyan ay walang iba kundi ang kanilang import na si Tomas Robinson na nakakuha ng 30 points at 18 rebounds. Gayun din naman at hindi pa awat ang pagkapanalo nitong TNT dahil nanalo na naman sila kontra tira firma sa score ng 133-93 at dahil na rin talaga sa pagbabalik ng kanilang best import na si Ronday Hollis Jefferson na naging best player din nila sa laban kontra tira firma na nakakuha ng mataas na puntos na 37 points, 6 rebounds at 6 assists. At maging sa PBA 3x3, still at walang question ang TNT pa rin ang nakakakuha ng kampiyonato. At update din mga ka-idol kay Mikey Williams kung saan opisyal na ngang tinerminate ng TNT at sinasabing nag-response na itong si Mikey Williams sa TNT management. Na sinasabing terminated man itong si Mikey Williams ngunit nasa right pa rin siya ng TNT mga ka-idol. Kung kahit bali-balita nga na maaaring itong si Mikey Williams ay i-trade na lamang ng TNT kapalit nitong si Robert Bolick na alam naman natin kung mapunta itong si Mikey Williams sa Northport Batangbert, ang patak nito ay sa Barangay Ginebra. At para naman sa inaabangang laban ng Barangay Ginebra sa ikatlong pagkakataon kontra Rain or Shine mga ka-idol, marami nagtatanong kung itong si Jamie Malonzo ay makakarating ba o makakapaglaro sa Barangay Ginebra na sinasabi nga ngayon ay under observation pa rin dahil tila iniinda pa rin niya ang injury mga ka-idol. At umaasa nga tayo mga ka-idol na itong si Jamie Malonzo ay makakapaglaro na nang sa ganun ay mas makita natin ang magandang laro ng Barangay Ginebra. Lalo pang at magandang ipinapakita ng bagong player ng Barangay Ginebra na si Amnisi. Lalo na nga kaya kung itong si Jamie Malonzo ay makapaglaro na magiging maganda ang tandem nilang dalawa. At kung makabalik na nga itong si Jamie Malonzo, good news naman mga ka-idol na tila itong si Justin Brownlee magbabalik na rin. Dahil sabi nga ni Henson, already earlier explained that
While Brownlee will definitely be suspended, there's a chance that he could return as early as January because of the point of extraction factor. At isang malaking good news nga ito kung makakabalik itong si Justin Brownlee mga ka-idol. Lalo pat alam naman natin na ibang laro ng Barangay Ginebra kung nandyan itong si Justin Brownlee. Kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, mas okay nga ba na makabalik itong si Justin Brownlee o kaya naman hayaan na muna para sa ngayong conference itong si Tony Bishop? Nang sa ganun naman mas mapatunayan naman ni Tony Bishop na may ibubuga rin siya pagdating sa Barangay Ginebra.